ano man ang nagaganap sa inyong buhay, anumang pagsubok ang dumating sa inyo, huwag kayong matakot. Magtiwala kayo sa akin ng lubos. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi kayo maaano. Amen. Good morning mga kapatid. Minsan lang tayo mabubuhay. Isa lang ang buhay. Isa lang ang pag-ibig. Isa lang ang first love. Walang second love. Walang second time. First time lang. Minsan lang lahat ng bagay. Minsan nga nabuhay, minsan ka rin mamamatay kung mamamatay. Minsan ka rin hindi mamamatay. So ang buhay ng tao minsan. So magkaroon tayo ng talino. Alalahanin natin ang mga sinasabi ng Diyos sa atin dahil hindi siya magsisinungaling. Lahat ng sinasabi ng Diyos sa Biblia na para sa atin, siguradong tama yun. Walang kabula yun. Ngayon ikaw, binigyan ka ng chance na mabuhay dito sa lupa at nakita naman ng Diyos na ikaw pala yung magiging mananampalataya. Ngayon, proceed. Press on to perfection. Alam mo na eh. Alam mo na kalooban ng Diyos eh. Kasi ang pupunta sa impyerno, yung hindi susunod sa kalooban ng Diyos. Katulad ni Lucifer, ang kalooban ng Diyos sa kanila, sinabi na sa kanila eh. Ang pagkakalingha sa kanila, para doon sa ganung sistema. Pero intentional yung ginawa nilang kasalanan eh. Deliberate foul. O out of the game ka, gagawa ang Diyos ng impyerno para sa inyo. At sa lahat din ang gagawa ng deliberate foul, yung willful sin. Yung ikaw ang gumugusto ng kasalanan gawin. Kahit alam mo na ang katotohanan, alam mo na ang dapat gawin, hindi mo pa rin ginagawa. Willful sin yun. Pag alam mo ang isang bagay na mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan. Ano mang paglabag sa lahat ng utos ni Kristo, kasalanan. Anything out of sin is a kasalanan. So itinuturo sa atin ng Diyos yan. Kapag sinasadya mo ang kasalanan, wala nang hain pa para sa iyo. So kailangan tulungan tayo ng Diyos na hingin natin sa Diyos yung self-control. Yan ang pinaka-importante sa lahat, self-control. Makukontrol mo yung laman, yung flesh. Napakahirap niya mga kapatid. Ang hirap kumontrol ng lust of the flesh. Yung lang sa pagkain eh. Napakahirap kumontrol ng kakainin. Sa sex, napakahirap niyan. Kaya ang ginawa ng Diyos, sinolve tayo. Magbigay ng bagong pagkatao para hindi mabuhay sa laman. Pag ikaw sumasampalataya na sa iyo ang Diyos, at ikaw ay naniniwalang sumasayo ang Diyos, you will control the lust of the flesh. Hindi mo nasasadyain ng kasalanan. Kasi ang salita ng Diyos na itatanim sa buhay mo, hindi ka gagawa ng kasalanan. Kasi marunong ka na eh. Matalino ka na eh. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na mabuhay na sa kabanalan. Pwede mo nang hindi sadyain ng kasalanan eh. You have the power to do good. You have the power to be holy. Be holy for I am holy. Be perfect for the Father in heaven is perfect. At ang perfection natin, yung pagsunod sa utos ni Kristo. Kapag gustong-gusto mo talagang sumunod sa utos ni Kristo, gusto mo magpakabanal, perfect ka na. Eh minsan nagkakamali pa rin tayo, pero hindi mo sinasadya. Katulad ng kasalanan ni Eva. Hindi sinadya ni Eva yun, nadaya lang siya ng ni Satanas. Ang talagang sumadya ng kasalanan, si Satanas. Sinadya, kaya hindi na sila pinatawad eh. Kasi alam nila kung ano kalooban ng Diyos sa kanila eh. Sinuway pa nila. Kasama ka na nga ng Diyos sa langit, nilikha ka para doon sa ganung paraan eh. Bakit sinuway mo pa? Ngayon, nilikha tayo ng Diyos doon, ipinaalam na sa atin na magiging katulad tayo ng Panginoong Hesus kasi siya yung gagawa. Bibigyan niya tayo ng bagong pagkatao dahil hindi natin kaya ituwid ang sarili natin. Walang taong pwedeng magtuwid sa kanyang sarili, ang Diyos lang. Walang pwedeng maging matuwid o mabuti, Diyos lang. Hindi mo kaya magpakabuti. Kaya ibinigay ang Espiritu Santo sa mga anak, para magpakabuti ka. Ang gagawa sa iyo, Espiritu Santo. Mabubuhay ka sa Espiritu, hindi sa laman. Kaya mo na. So, huwag mo na sasadyain ng kasalanan. Kasi buti pa, hindi ka na naging Kristiyano, sasadyain yung mga kasalanan. Kasi walang hain pang nalalabi para sa iyo. Kasi yung pagbabalik na ni Kristo, para dun sa namumuhay na sa kabanalan, hindi na muli sa paglilinis ng kasalanan, tapos na eh. Consummatum est na nga, it is finished eh. Natapos ng Panginoong Hesus yung mission niya. Mission accomplished.
At ang huling mission niya ngayong gagawin ay talunin ang kamatayan. Conquer death. Kaya magkakaroon ng resurrection ng mga Kristiyano. Tatalunin na yung kamatayan. Hindi na tayo mamamatay. Kasi tinalo na ni Jesus Christ ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo Natalo na rin si Satanas. Kaya nga bumaba siya sa kalaliman para patunayan sa kanila na nanalo na si Kristo, talo na sila lahat. Makapangyarihan na tayo kasi binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Bilang mga anak niya, sa pangalan ng Panginoon Jesus, in Jesus' name, you can do anything. You can be holy. Kailangan mo lang magpatuloy sa pananampalataya. Maging matalino. Kasi wala naman reincarnation. Wala naman limbo. Sana kung may purgatory, pwede ka magpakasama, tapos doon ka muna sa purgatory. Pag mabuti ka na, pwede ka na sa langit. Ganon din yung reincarnation. Sana kung pwedeng i-reborn ka lang i-reborn. Hindi, minsan lang Minsan ka lang mabubuhay. Ano gagawin mo dyan sa buhay mo? Ipinaalam ng Diyos sa'yo kung ano plano. Pero hindi aalisin ang free will mo. Kasi gusto ng Diyos na malaya mo pinipili ang gusto niya. Kaya nga ibinigay ang free will para malaman ng Diyos kung sino yung anak niya. Kung sino yung pipili sa kanya. Kaya nung makita niya beforehand, hindi pa nililika ang langit at lupa, ito yung anak niya, tinawag niya. Isinulat niya yung pangalan sa aklat ng buhay. At yung tinawag naman niya, pinili naman niya. At yung pinili naman niya, pinaging banal naman niya at niluwalhati niya. Tapos na It is finished na rin kung tumatumis na Tapos na ang election, tapos na ang boxing Alam na kung sino nanalo o kanino kakakampi, sa talunan o sa mananalo. Yamado. Alam mo, kumampi ka sa dihado. Kumampi ka doon sa mananalo. At ang mananalo, ang Diyos, si Jesus Christ. He is the conqueror. So, ikaw na tinawag, ikaw na napili ay maging tapat at sila'y nanaig din. So, mananaig Kasi nanalo na tayo ito'y proseso na lang to Dadaanan na lang natin to. Ikaw na ngayon ang pipili ng talagang tagpili mo, huwag mo sadyain ng kasalanan. Kasi halimbawa, may kautusan ng Panginoon, ito kautusan ng Panginoon. Pag tumatanggap ka ng pera, ibibigay mo yung ikapot handog mo. Yapusin mo yun ang kalooban ng Diyos Huwag mo sadyain magnakaw. Kaya sabi yung nagnanakaw, huwag na magnakaw. Alam ng Diyos na huwag mong pababayaan ng pagtitipon. Hinahanap-hanap ng Diyos yung sasambat sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. May sumama ka sa pagtitipon, kaya mo nang gawin Sana kung dati pa pagkatao mo, ngayon, kung hindi mo gagawin yun, nasa dati ka pa nga. Hindi pa hinuhubad yung dati. Kasi nandiyan pa, hinuhubarin mo. Hindi ka pwede magsuot ng bagong damit nang hindi mo huhubarin yung damit mo. Mangangamoy yan. Para ka makapagsuot ng mabango at bagong damit, hubarin mo yung dati mong damit. So ang ginawa ng Diyos para mahubad mo yan, ipinako sa krus. Binigyan tayo ng Holy Spirit. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mahuhubad mo yung dating pagkatao because of faith na ibinigay. At yung faith na yon, He is the author and the finisher of our faith. Yung sinimulan sa atin, tatapusin na yon. Yung gawang pinagagawa niya sa atin, ginawa na rin niya. Ang gagawin mo na lang maging tapat at sumunod sa Holy Spirit. Basahin ko sa inyo yung Hebrew 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang hain natitira pagtungkol sa kasalanan. Hindi na uli bababa si Kristo para ipako muli sa krus. Kaya pag sinasadya mo ang kasalanan, ipinapako mo na naman si Kristo sa krus. Hindi na, tapos na Yung natapos na gawain, hindi na ikaw ba, pag natapos mo isang gawain, gagawin mo ba? Tapos na nga Ipagpapatuloy mo na lang yung bago mong gagawin. At ang bagong ginagawa ngayon ng Panginoong Hesus, sabi niya, ang Ama ay nagtatrabaho, ako din ay gumagawa. At walang tigil ang Panginoong Hesus sa prayer ngayon. Pinagpipray niya yung mga kukumpleto ng bilang ng hentil. Pag nakumpleto na yon, alam ng Diyos yun ng Ama kung ang kumpleto na pabababain na siya. Kung mo hindi alam ni Kristo, wala din siyang tigil ng prayer. Ganun din tayo. Kung tayo tinawag na nga, hindi pa naman tayo sure na nasa langit na To make it sure, magsisikap ka, magtitiyaga ka, magpapakabanal-banal ka. Hindi mo sasadyain ang kasalanan. Kasi pag dumami kasalanan, pwede ka palayasin ng Diyos. Sabi sa Psalm 5:10.
Ang gawin mo, magsanay ka sa kabanalan. Ano yung magsanay sa kabanalan? Lagi kang sumunod sa utos. Huwag mo sasadyain na suwayin. Kasi minsan nga lang mabubuhay. Hindi mo pa itotodo? Hindi mo pa gagawin? Eh sayang kung hindi mo pa gagawin. Paano ko madisgrasya? Malaki na bata, namatay pa. Di ba? Sayang yun eh. Ang laki ng bata na. Inumpisahan mong alagaan, lumaki. Tapos bigla mamamatay, sayang. Manghinayang ka doon. Okay na nga eh, papunta na ng langit eh. Susuway ka pa ba? Magiging katulad ka ba ni Satanas na full of wisdom, na full ng kalukuhan din? Si Lucifer, full of wisdom. Pero full din ng kagaguhan. Pero yun mo, nasa langit na, umalis pa. Alam niya kung ano will of God eh, ba't gusto pa niya maging Diyos? Hindi naman siya nilikha ng Diyos para maging Diyos. Binigyan siya ng mataas na pwesto, matindi. Siya ang leader ng lahat ng mga anghel, no? Susunod lang si Michael. Kaya nga si Michael lang titira sa kanya. Hindi niya kaya si Michael eh. Wala na siya sa Diyos eh. Kayang-kaya na siya ni Michael. Pero hindi pa rin gumagawa si Michael ng masama laban sa kanya. Yung otoridad pa rin ng Diyos ang ginagamit ni Michael. Kasi alam niya, anointed din yan eh. Hinilang ng Diyos siya, kaya ang respeto doon sa anointing niya, doon sa authority binigay niya. Inire-respeto siya doon ni Michael. Hindi niya inire-respeto si Satanas. Ang nire-respeto niya si Lucifer. Hindi si Satanas. Kalaban na si Satanas, adversary nga yun. Kaya tayo, pag sinasadya mo kasalanan, katulad ka ni Lucifer, ni Satanas. Sasadyain mo kasalanan. Alam mo na nga eh, sinasadya mo pa. Babasahin ko sa inyo. Pwede kang palayasin ng Diyos. Pwedeng alisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Bigyan mo sala, O Diyos, ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang pagsalangsang, sapagkat sila naghihimagsik laban sa iyo. Karamihan ng kanilang pagsalangsang. Ano ibig sabihin? Ginagawa mo lagi ang pagsuway. Kaya kita nyo, halimbawa, may asawa ka. Nagawa ng asawa mong gawin yung isang bagay na yun. Nagawa niya na yun, pwede niyang ulitin yun. Kaya ikaw, ang sisira sa'yo, ikaw eh. Hindi ka pwede sirain ng kahit sino tao. Ang pwede sunira sa'yo, sarili mo lang. Kaya kailangan magkaroon ka ng self-respect. Siguraduhin mo sa sarili mo na anak ka ng Diyos. Kasi ikaw ang makakaalam yan eh. Ikaw ang magdidesisyon eh. Ang hinihingi lang ng Diyos, yung decision making mo, ano ba? Oo, hindi lang. Kasi kapag hindi, delikado ka, sabi sa Matthew 5:37. Dadapwat ang magiging pananalatin ninyo, oo. Hindi o hindi. Sapagkat ang humigit pa rito ay duhat na sa masama. Ay, di ba nangyari kay Lucifer yun? Dapat sana yung kalooban ng Diyos, ginawa niya, gagawin ko. Kung hindi ayaw mong gawin, di wag mong gawin. Pero hindi eh. Sariling payo niya, yung sariling gusto niya. Ganon din sa millennium period. Aalisin siya, hindi siya makakapanukso. So ang mga tao ng panahon na yun, you're on your own. Kaya lalabas yung tunay na kulay ng mga tao sa millennium. Kung sino hindi susunod sa Diyos, di patay ka kaagad. Sasabihin din naman ng Panginoon yun eh. I am the law. Pag hindi kayo sumunod sa akin, patay kayo. At that moment, patay kayo. Eh bakit pipiliin pa nila ang sumuway? Yun sila eh. Katulad ni Lucifer, yun siya eh. Sabi sa John 8:44 ang ganito. Kayo sa inyong amang diablo. At ang nais ng inyong ama, ang ibig niyong gawin. Sa isang mamamatay tao, buhat pa ng una. At hindi nananatili siya sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan. Nagsasalita siya ng ganang kanya, sapagkat isa'y sinungaling at ama nito. Ginawa niya kay Eva. Di ba? Nagsinungaling siya kay Eva. Sabi niya kay Eva,
Talaga ba? Na yung sinabi ng Diyos, pag kinain mo yung bunga na yan, mamamatay ka? Magiging Diyos ka nga, mabubuksan ang isip mo. Magiging katulad ka ng Diyos. Ayaw mo nun? Magiging katulad ka ng Diyos? O di nabuyo. Nadaya. Nadaya din si Adan ng babae. Kaya nagsisihan Lumabas na yung tama't mali Ano sabi ni Eva? Kaya ako lang naman nagawa yan. Dinaya ako ng demonyo Ano sagot ni Adan? Kaya ako lang naman nagawa yan dahil yung asawa ko kasi. Okay ka mo, kanya-kanya na ng turuan. Dapat mea culpa. Ako ang may kasalanan dapat. Hindi Nagturo na ng nagturo kung sino may kasalanan. Nanisi na. Ganun si Lucifer Sinadya niya ang kasalanan. Kasi pwede mo namang hindi sadyain ng kasalanan May Holy Spirit ka na kung yung Holy Spirit nung araw nun was upon them Gumagabay lang ang Espiritu nung araw sa mga tao. Hindi katulad ngayon na isinugo para manahan sa atin. So nasa loob natin ang Espiritu Santo anytime. Pwede mo siya kausapin. Anytime sasagot siya. Anytime magagabayan ka niya. Anytime nandun siya sa kailangan ng tulong, nandun siya. So ikaw ngayon na magpapakatalino, siguraduhin mo sa sarili mo na araw-araw susundin mo ang Diyos. Magsasakripisyo ka, magtitiis ka. No pain, no gain. No pain, no glory. Hindi pwedeng, hindi ka naman naghirap kukuha ka ng reward. Hindi pwede. Di ba sabi, kapag ang isang tao sumali sa isang labanan, halimbawa marathon, pag lumaban siya sa isang contest, sinusubil niya yung kanyang sarili. Nag-exercise siya, nagpa-practice siya, kumakain siya ng tamang nagpapalakas siya. Kasi ang habol niya is to win the game. Ang habol natin is to win the game. Siguraduhin natin yung kaligtasan binigay sa atin, kaya susupilin natin sarili natin. Pag hindi mo sinubil ang sarili mo, mabubuhay, paano ko madaigan ng dating pagkatao? Sayang. Kasi ang papasok sa langit, yung susunod sa kalooban ng Diyos nadaig ka na. Buti pa hindi ka naging Kristiyano. 2 Peter 2:20 to 21. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas ng si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyon. So na-influensya ka na naman ni Satanas na mabuhay yung dati. Lumakas yung dati. Bakit? Kada kasusuway sa Diyos, lumalakas yung dating pagkatao. Kada kasusunod sa Diyos, lumalakas yung bagong pagkatao. O sino pakakainin mo? Yung luma o yung bago? Ikaw ang magdidesisyon nun. Kung saan ka masasanay, yun ang gagawin mo. Tinan mo nung bata tayo, hanggang sa paglaki natin, saan ka nasanay? Sanay ka bang kapag gumigising ka, late na lagi? Sanay ka rin ba na lagi kang late? Tinan mo hanggang ngayon, late ka pa rin. Pero na maging Kristiyano ka na, wala na lahat yun. Ibang pagkatao ka na, bagong pagkatao ka na. So ang pagkatao mo na ngayon, naaayon na kay Kristo. Kakita mo, lagi kang eksakto sa oras. Ako yan ang minintay ni Lord sa akin, eksaktong oras. Tingnan nyo kapag yung tayo nagpe-prayer tuwing Huwebes, tatawagin ko na si Colin Rose, do you read me? Pag okay na, loud and clear. Last 2 minutes. Hindi nyo na laging last 2 minutes. Tapos sasabihin ko, last 1 minute. Pagdating na 7, mga kapatid, eksaktong 7 na simula na tayo. Pag dito, mag-worship tayo, 10. Minsan, nalilito ako, mayroong maaaga. Pero 10 din ako lalabas. Minsan, 10, late ako ng isang minuto. Kasi kung saan ka nasanay, halimbawa, tumanggap ka ng pera, hindi ka nag-iika po. Pero pag tumatanggap ka ng pera, ika po ka agad. Kung ano kinasanayan mo, yun ang gagawin mo. Kaya sabi doon sa Hebrews 10:25 na huwag nating pabayaan, basahin na nga natin yun. Hebrews 10:25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. So merong fellowshipping na magaganap ang iglesia. Huwag bang pabayaan ang fellowshipping? Nagaya ng ugali ng iba. O naging karakter, ugali. Ibig sabihin, nasanay na siya. Pag ikaw nasanay sa sumap, puro sumap ka. Hindi ka sasama dito, pero pag nasanay ka, ayaw mo na sumap. Gusto mo yung presence of God. Gusto mo yung sikahin na glory.
Pag ikabot, ayaw mo nang ikabot. Ako lang kasi straightforward ako Halimbawa, magluluto siya dyan sa akin na ulam. Abi, Daddy, masarap ba? Sabi ko, hindi masarap matamis masyado. Konti ang mula nun. Ang alat. Sa susunod, iba na. Kasi kailangan maging makatotohanan Yung ayaw mo, di ayaw mo. Yung gusto mo, gusto mo. Ang gusto ng Diyos, puro totoo. Walang plastikan. Walang malahininga. Sabi sa Revelation 3:15-16. Kasi kung malahininga ka, isusuka ka. Galing sa masama yun Yung no, no. Yung yes, yes. Kaya mo ba talaga magpakabanal? Kaya mo sumunod na sa Diyos sa lahat ng utos? Yes. O magpakainit ka. Amo mag-apoy ka. Amo lagnating ka pag sunod. Nag-aalab ang Espiritu. Ngayon, hindi ka talaga di no. Huwag ka na mag-Kristyano. May pag-asa ka pa Pag hindi ka na-Kristyano, pwede ka pa magsisi. Pwede ka pa makabalik. Ang problema, kung lumabig na ng lumabig, baka hindi na makabalik. Kaya buti pa, huwag ka naging malahininga. Maging mainit ka, sabi ng Bible. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. So, hindi ka punong-puno ng tinatawag na zealousness. Yung zealousness, nag-aapo yun Ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit. So, ang gusto ng Diyos sa atin, oo ba o hindi? Kita nyo sa korte, kaya may magagaling na judge Hindi na siya tatanungin lang ng mga lawyer, yes or no. Kasi kung magpapaliwanag pa, pwedeng makalusot Kaya kita nyo sa husgado, kapag tinanong na abogado, yes or no. Pag sinagot na yes, okay, no more question Let my case rest. Kita nyo, yes or no lang lagi Kasi pag sinabi ng yes, tapos na yung kwento Pag sinabi ng no, tapos na ang kwento. Ganon din ang Diyos Yes or no ba? Ako ganon din ako sa mga anak ko. Pag nag-uutos ako, ito ba kaya mong gawin? Oo, hindi. Hindi naman ako magagalit kung hindi mo magagawa Ayaw mo Pero kung gugustuhin mo, ibigay mo the best. Gusto ko makita pagsunod mo. Yes or no nga Hindi pwede dahil galing sa masama yun. Tinan mo, ginawa niya ni Lucifer, malahininga siya. Tapos, nung pagkamalahininga niya, ang pinili na niya, maging si Satanas. Ikaw hindi na patatawarin Wala nang pag-asa Hindi naglabo na lang. O di nanloko na lang ng mga kapwa-anghel niya. Pakita naman sa akin to, pakitaban mo. At pinagpapawisan ako. Sabi ko, pinagpapawisan na ako, nararamdaman ko. Kaya pakitapan mo lang na konti. Ayun, gamitin niyo, walang gumagamit. Ayun, Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainig o malamig man, isusukot kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ay manalitado ka, bulag ka tubad. Yung nag-aaralan nakatayo ay nakabalabag pala. Bakit? Hindi ka naman sumusunod Alam mo yan Walang pwede magsabi sa iyo kundi ang Diyos lang at ikaw. Walang pwede mag-utos sa iyo kundi ikaw lang at Diyos. Kasi miski utusan kita ng utusan. Halimbawa, sabihin ko sa iyo na sabihin ito, pwede ka namang hindi sumunod Kahit utos ng Diyos yung bakit? Ikaw ang masusunod So, ganun tayo Ang binibigay lang natin paalala, katulad sa mga preaching, bahala kayo. Huwag kayo sumunod. Nagpapaalala ang Diyos sa inyo. Kasi habang nabubuhay ka, dapat maging matalino ka. Huwag ka tanga. Alam mo na yung totoo Ba't hindi mo pa gagawin? Alam mo na minsan lang ito, hindi na uulitin Wala namang karma. Kasi yung karmic na sinasabi ng mga Hindu, yan yung parang patak ng tubig ba? Maraming bilog. Magpatakan ng tubig sa batya, bilog yun, ang daming bilog. Ang iniisip kasi nila, pag minsan ka nabuhay at naging masama ka, pwede ka maging ipis. Pwede ka maging daga. Kaya hindi sila pumapatay ng mga insekto, yung baka lalo na. Kasi yung baka, Diyos sa kanila yun. Kakita mo sila, ang dami nilang hindi, kaya sila vegetarian. Ang dami nilang hindi pinapatay na hayop Tingin nila, baka yun yung anak nila o tatay nila Yun yung sinasabing karma. Sa Diyos, walang karma.
Kahit napakasama mo, patatawarin ka pa rin ng Diyos. Hindi ka kailangan pumunta sa limbo o purgatorio para maging hindi. Sigurado ang Diyos, ibibigay sa iyo Espiritu Santo. Tatatakan ka hanggang sa huling araw ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang gagawa sa iyo ng pagliligtas. Ang mabubuhay sa Espiritu, mabubuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya ibinigay ang Espiritu Santo. Kaya kung meron kang alam, halimbawa, may alam ka mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan yun. Sabi sa James 4:17. Sa nakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. O alam ni Lucifer yun eh. Alam ni Lucifer yun na kapag lumaban siya sa Diyos, madidisgrasya siya. Kita mo, nagkaroon siya ng kasalanan. Yun ang unang kasalanan, yung kasalanan ni Lucifer. Yung pinili niyang labanan ng Diyos, rebellion. Tapos, nang ano na lang siya, nang unggoy na lang siya, nang loko na lang siya sa tao. Kasi sa pasimula, walang katotohanan sa kanya. Kasi umalis na siya sa katotohanan eh. At mamamatay tao siya sa pasimula. At sinungaling. Kapag siya nagsasalita siya ng ganang kanya. Yun na yung karakter at personality ni Satanas eh. Mamamatay tao, sinungaling. Ngayon, ang karakter ng Diyos, yung karakter ni Kristo. Yun ngayon ang ibinigay sa atin ng Diyos. Yun ang dala ng Holy Spirit. Kaya habang nasa atin ang Holy Spirit, huwag mong paiyakin. Kasi pag dumami ang kasalanan mo, dadating ka sa kamatayan. Sabi sa James 1:15. Kung magkagayon ang kahalayan, kung maipaglihi, manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, mamumunga na ng kamatayan. Kaya sabi doon sa Psalm 5:10, palayasin mo sila, O Panginoon, sa dami ng kanilang paghihimagsik. Sila'y naghihimagsik sa iyo, sa dami ng pagsuway. Yan ang Israel eh. Sabi ng Diyos sa kanang Israel, ako'y nag-alaga ng anak eh. Talaga walang utang na loob ang Israel eh. Walang kinikilalang Diyos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang ginawa na Diyos, inilipat yung awat habag sa mga hentil. Kaya, di ba, nung mamatay ang Panginoong Isus, napilas yung, yung makapal na tela sa Holy of the Holies. Ibig sabihin, pwede na tayo makapasok sa Holy of the Holies through the high priest of Jesus Christ. Kaya nga nabiyak yun eh. Ibig sabihin, pwede na, nung araw hindi pwede pumasok doon, high priest lang. Si Aaron lang at mga anak niya. So, carnal yun eh. Ang ginawa ng Diyos, once and for all, yung high priest talaga, si Jesus Christ. Kaya nung mabiyak yun, pwede na tayong pumasok sa Holy of the Holies o sa bahay ng Diyos sa langit sa pamamagitan ng high priest forever, si Kristo. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos kasi pag nag-iikap ka sa high priest. Ano gagawin ng high priest kung mabuti ka? Haalisin ka sa sumpa. Pagpapalain ka sa lahat ng bagay, hindi lang sa pera. Sa lahat ng bagay, pati sa relationship, sa lahat. Anything you name it, pinagpala ka. Ikaw na yung pinagpala, the chosen one. Kaya kapag sumusuway ka sa salita ng Diyos, at patuloy na masusumpa ka. Eh ba't ka papayag na masumpa? Di kung nagawa mo na minsan, magsisi ka na kaagad. Ibalik mo yung unang pag-ibig mo. Excuse me. Kasi iniwan mo yung unang pag-ibig eh. Huwag mo iwanan. Kung nagkulang ka, balik ka sa unang pag-ibig. Sabi sa Apocalypse 2:4. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig, first love. So walang second love. Kaya sinasabi ng iba, umalis sila sa LCJ Ministry o ACLC. Umalis sila dito sa LCJ Ministry, naganap sila ng bagong charts. Eh, first love, second love yan eh. Hindi pwede sa Diyos yan. Malibang bumalik ka sa una mong pag-ibig. Buti kung makabalik pa. Ang dami tumalikod, hindi na nakabalik eh. Sana kung makabalik ka pa. Sabi sa Hebrews eh, 6:4 yung minsan naliwanagan na, minsan nakalasap ng kapangyarihan at tumalikod, hindi na maaaring makabalik pa siya sa muling pagsisisi. Kasi ipinapako niya si Kristo sa krus eh, muli eh.
Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. At magsisikat, gawin mo ang iyong unang gawa. Kung magbago ka ng isip, gawin mo yung unang mong gawa. Magpakainit ka na. Kung yes, yes. Karoon ka naman respeto sa sarili. One word is enough for a wise man. Para pag ikaw, kilala ka ng anak mo, kilala ka ng asawa mo, ng mga magulang, pag sinabi mo, ginagawa mo yun. Pag dinesisyonan mo, hindi na kayang baguhin yun. Yun na yung desisyon mo. Wala makapagbabago nun. Natatandaan ko nung araw, sabi ng nanay ko, dito na kayo tumira sa bahay, luwag-luwag dito eh. Sabihin mo kay baby, dito na tumira. Yung may isang kwarto pa dyan. Sabi ko, na, hindi ho pwede. Hindi ho kami titira yan. Bakit? Sabi ng Bible eh, at iiwan ng lalaki ang kanyang amatin at makikisama sa kanyang asawa, magiging isa silang laman. So, ibig sabihin, hihiwalay kami sa inyo. Sabi na, ba't naman ganon? Sabi ng Diyos eh, hindi ko kayang baguhin yun, susundin ko yun. Hindi mababago desisyon ko dun. Kung ano yung dinesisyon kung gusto ng Diyos, yun ang gusto ko. Bata pa ako, walang makapagbago sa alam nyo, lahat ng kahit lolo ko, sinusunto ko kahit sino. Kamag-anak ko lang akong kinikilala kamag-anak. Bata pa ako hanggang sa paglaki. Sarili ko lang lagi iniintindi ko. Wala akong pakialam sa inyo lahat. Nung pala, may calling pala ako. Yung pala yung isang karakter na nakita ng Diyos sa akin na matibay. May decision ka talaga, may determination, may karangalan. Meron kang karangalan. Kasi sabi ni Pablo, kung wala akong karangalan, buti pa mamatay na. Kailangan, one word is enough for a wise man. Meron kang isang salita. So ang karakter mo, kilala ng tao. Ayun, pag sinabi niya, ginagawa niya. Yung karakter mo, pag sinabi niya, hindi ginagawa niya. Sinungaling niya. yun ang nakikita ng tao sa iyo. Kaya pag ikaw nagkamali, nagkulang ka, ang hirap ng... Nakakita ba kayo ng boteng nabasag na naidikit pa? Pag naidikit man nyo, kita pa rin ng crack. So dapat huwag mabasag. Para walang crack. At yun ang bagong pagkatao natin, hindi nababasag yun. Ang nababasag lagi sa atin, yung lumang pagkatao. Kaya kapag nakagawa ka ng isang mali uli, duda na uli sa iyo yung nakapaligid. Hindi nila alam, lumang pagkatao mo yun. Basag na yun, hindi naman mabubuo yun. Hindi nila makikita yung bago mong pagkatao. Ang makakakita lang ng bagong pagkatao mo, kapwa mo Kristiyano. Na ang pag-ibig is without dissimulation. Ang pag-iibigan natin walang bahid dungis na pag-iibigan. Walang dissimulation, talagang wagas na pagmamahalan. Ang nakikita natin sa isa't isa, bagong pagkatao. Hindi yung luma. Kinan mo mga tao, halimbawa isang typewriting, di ba? Naglagay ka ng dots. Sasabihin mo, ano nakikita mo dahil? Yung dots. Kita mo, hindi niya nakita yung puting typewriting. Ang nakita niya yung dot. Isang maitim na dot. Natatandaan ko tuloy yung barkada ko eh. Nasa UE ko doon, sa Arellano nag-aaral, high school eh. Sabi ng teacher sa kanya, Mr. Martin, describe that. What, ma'am? The point on the typewriting. Sabi niya, ma'am, the point on the typewriting is like a big coconut. A big coconut daw yung dot na yun. Yun na yung describe niya. So, ganun din ang mga tao. Pag wala sa Diyos, alam nyo, kahit napakabuti mo, kahit napakabait mo, ang titignan sa'yo yung isang pagkakamali mo. Hindi na makukuha ng sorry yun. Hindi pwedeng gamutin ng sorry yun. Hindi naman hiniwala sa'yo ano sorry. Madali magsabi na sorry. Sorry ha. Pero yung magbagong buhay, napakahirap na. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na huwag mo sadyain ng kasalanan. Mamuhay ka sa kabanalan. Magkaroon ka ng karangalan. Hindi ko lang matandaan kung saan yung 1 Corinthians 15 na yun eh. Yung karangalan ni Pablo. Sabi ni Pablo, kung ako'y walang karangalan, buti pa'y mamatay. 1 Corinthians 15, hindi ko alam yung verse eh. Ang kailangan maging perfect talaga tayo. Kaya natin maging perfect eh. Sabi sa Matthew 5:48.
Yung perfection na susundin mo lahat ng kalooban ng Diyos. Yun ang tinitingnan ng Diyos sa atin eh. Pag gusto mo sundin ang lahat ng kalooban ng Diyos, hindi ka perfect sa mata ng Diyos. Eh wala namang matuwid o banal sa lupa na hindi nagkukulang, nagkakasala. So alam ng Diyos yun eh. Kaya nga isinulat yun eh. Pero sa unbeliever, sa nakapaligid sa atin, hindi naman nila alam yun eh. Ang makikita nila yung kasalanan mo eh. Matthew 5:48. Kaya nga magpakasakdal kayo, gaya ng inyong ama na nasa langit na sakdal. Si Elizabeth, si Eli, yung tatay at nanay ni John the Baptist, sakdal sila sa pagsunod sa kautusan. They are perfect in obedience to the law. Ang law natin ngayon kasi, the law of Christ is the commandment of Christ. Eh napakarami ng commandment of Christ eh. Hindi katulad nila, 10 utos lang eh. Wala namang utos nun sa magpabautismo kayo eh. Wala namang utos na ganoon eh, magbautismo kayo sa Espiritu, sa tubig. Wala yun eh. Puro yung 10 commandments at saka lahat ng mga kautusan ni Moses. Eh ngayon, napakarami, isang katutak ang utos ni Kristo. Pero masusunod mo lahat. Kasi Holy Spirit ang gagawa. Hindi naman ikaw eh. 1 Corinthians 15:10. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako'y ako nga. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin, hindi nawawala ng kabuluhan. Pagkas ako'y malabis na nagtagal kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. So yun ang biyaya ng Diyos na ang Holy Spirit is the grace of God. Ako'y ako nga. So expose yourself, your personality. Ikaw ay ikaw nga. Yung bagong ikaw. Huwag yung lumang ikaw. Huwag mo expose yung lumang ikaw. Kasi walang credibility yun, walang karangalan yun eh. Yung bagong ikaw, may karangalan yun. I-expose mo yung bagong Kristiyano. Alam nila na talagang ikaw. Kagaya ng nanay ko. Kilala niya, ugali sabi, si Larry, hindi mo mapapasunod yan, susundin niya yung kanyang religion. Kasi madalas kasi noon, naniniwala pa rito sa idols yun eh. Eh pag bumababa ako, nakikita ko isang tuninyo, bumababa. Ginagawa ko, iniikot ko yung buhok, naiikot eh. Inilalagay ko sa gitna. Naku, galit na galit sa akin. Sabi niya, ba't ito pinakikialaman ng Diyos ko? Yung Diyos mo, pakialaman mo. Sabi ko, ang Diyos niya si Boy George. Pag ginagano ko, na-adjust yung buhok ng santo ninyo. Tapos naglagay ako naglagay ito sa kanila ng yung mga seakeepers, dinidikit ko. Kasi filled ako ng Holy Spirit. Hindi ko makontrol sarili ko. Sabi ng nanay ko, ba't ka naglalagay dyan ng mga ganyan? Bahay ko ito ah. Ay ko, hindi ko naman ninaangkin eh. Bahay nyo nga. Huwag kang maglagay dyan, hindi mo naman bahay yan. Ay ko, hindi, tatanggalin ko na. Tinanggal ko na. Kasi nagustuhan ko rin kasi pag nabasa nila, baka sakali maging retire. Hindi. Hindi ganun ang paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos, siya yung gagawa. Hindi tayo. Hindi mo kailangan mag-ibanghelyo na mag-ibanghelyo. Ang ibanghelyohin mo yung ibibigay ng Diyos sa iyo. Hindi ikaw. Ang naghahanap ang Diyos. Hindi tayo ibibigay sa atin. Parang asawa yan eh. Hindi mo naman kailangan maghanap ng asawa. Bibigyan ka. Tignan mo si Adan. Hindi naman naghanap. Pag-gising niya, may asawa pala ako. Makakakontra ba si Adan? Yun ang asawa niya. O, di ba? Hanggang sa dumating nga yung pagkakataon na alis sila sa Garden of Eden. Bakit? Eh, ginawa ni Eva under desire si Adan. Pinasunod ni Eva si Adan. Kaya kayo mga babae, pasabog ka sa inyo inyong asawa. Siya ang inyong ulo. Kung ang ulo ng lalaki si Kristo. Kasi pag in-under desire mo, ang asawa mo, tanggal ka sa Garden of Eden. Walang provision sa inyo, sumpa. Di ba't lumabas? Sa sarili mong pawis, manggagaling. Samantalang libre lahat eh. All expenses paid. Pitas lang sila ng pitas ng pagkain. Tapos, ang pinakamasarap na itin, sabi ng Diyos sa kanila, magkaroon pa karami kayo. Biruin mo,
Ang ganda ng utos sa kanila, magpakarami lang. Wala kang gagawin, hindi mga anak lang ng mga anak. Ayan na, supply ng pagkain. Pero nangyari, ano nangyari? Lumabas sila ng Garden of Eden. In-under desire kasi si Adam. Akala ng mga babae, pag na-under desire nila lalaki, okay sila. Women's liberation ngayon. Hindi nila alam, palpak yung ginagawa nila ngayon. Excuse me. Kung gusto mong manatili ang pagpapala, maging ulo mo si Kristo. Yung lalaki, ulo si Kristo. Para maging ulo ng babae, yung lalaki. 1 Corinthians 11:3. Dapat ibig ko na inyong nalalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Kaya kapag ang lalaki ay hindi naman Kristiyano tunay, hindi niya ulo si Kristo. So hindi mo ulo yung asawa mo. Suwayin mo yan kapag hindi utos ng Diyos ang gagawin niya. Susunod ka lang sa lalaki kung ang ulo niya si Kristo. We rather obey God than men. Hindi ka susunod sa lalaki. Meron akong sample dyan eh. Yung nag-remember ko dito, si Nori. Sabi ko kay Nori, doon ka na mag-worship sa Las Piñas, malapit doon, hindi ka mahirapan. Nanggagaling ka pa ng Dasma Cavite para pumunta dito. Yung Diyos dito, Diyos din doon. Doon ka na lang. Sabi nga kasi yung asawa ko hindi sumusunod sa Diyos eh. Sabi ko, do you rather obey God than men? Pag pinagbabawalan ka, sumamba ka. Panindigan mo pananampalataya mo. Pinanindigan ang pananampalataya. O napunta sa Las Piñas, kaya lang, sad to say na namatay din una yung asawa niya. Sumunod na namatay na rin din si Nori. Pero talagang nagpakalalaki yun. One word is enough for a wife. Ginawa niya talaga word of God. I rather obey God than men. Yan ang mga mahuhusay na Kristiyano. Yan nakuha nga eh. Yung merong karangalan, may pagkalalaki, may paninindigan. Pag sinabi mo, gagawin mo. Hindi yun, nagsabi ka ng isang bagay, hindi mo naman, di mo nasabihin. Hindi mo pala man, parang yung yung kumandidatong babae, si Brenda, sabi ni Brenda, I like. ang yabang niya pa sabi, I like. Sabi niya, kapag hindi nangyari, tatalon ako sa eroplano. Hindi na, sabi niya, I like. Ganun lang siya magsinungaling. Ang talino pa naman, no? Kaya lang, babae. Hindi pwedeng mamuno ang babae kahit sa gobyerno. Ano mo si Cory? Basta pinuno babae, magdidisgrasya. Isaiah 3:12. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang magbibigati sa kanila at ang babae ang magpupuno sa kanila, o bayan ko, silang pumapatnubay sa iyo, maliligaw sa iyo, at sisirain ang daan ng iyong mga landas. O kita mo nangyari sa iglesia natin yan eh. Si Meli, pinamunuan si Carding at si Elmo. Pinamunuan ng propeta ang mga bishop. Ano karapatan ng propeta sa bishop? Propeta ka, ang tungkulin mo, magpropesiya, hindi makialam sa pastor. O kita mo, namuno si Meli sa kanila, sinunod ni Carding, ano nangyari kay na Carding at Elmo, na-disgrace sa iglesia nila. Hanggang sa bandang huli, intentional yung kasalanan ginawa nila. Nawalan ng katalinuhan, nabobo. Bakit? Sabi ng Bible pag babae mamumuno, masisira ang bayan ko. Mga musmus yan, walang alam yan. Kaya kayo, kasakop kayo mabuti sa inyong mga asa-asawa para sagana buhay. Kasi yung si Kristo ang ulo niyan, susunod niya kay Kristo eh. Kaya pag inutusan ka, sumunod ka rin. Kasi yung utos niya, utos ni Kristo. Pero yung wala sa Diyos yung lalaki, ang iuutos pa sa inyo, kontra sa Diyos eh. Huwag kang mag-worship. Huwag kang mag-ida po. Hindi mo naman kakilala yung pastor na yan eh. Ano mo ba yan? Bigay mo na lang sa nanay mo. Di ba mas mabuti sa nanay mo ibigay mo kaysa sa pastor na yan? Ano mapapala mo dyan sa pastor na yan? Ang hindi niya alam, ang sinusunod ng taong yun ay Diyos. At hindi susunod yun sa utos ng tao, wala sa Diyos. Magpapakatiba yun. Hindi niya sasadyain na kasalanan, matatag siya. Kasi kinakailangan, siguraduhin mo
1 Corinthians 10:13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Dadapot tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyo makakaya, kundi kalakit din ng tukso ang pag-ilag upang ito inyong matiis. So sa lahat ng tuksong darating sa atin, magpakatatag ka lang. Hindi ka pababayaan yun, katulad ng sabi ng propeta kanina, si Evelyn. Hindi ko kayo pababayaan, sumunod lang kayo. Walang pagsubok o walang tuksong ibinigay ang Diyos sa atin na hindi natin kaya. Kasi nagbigay na ng sagutan Diyos doon sa tukso na yun. Niresolban niya na yun eh. Sabi sa Isaiah 12:26. Isaiah 26:12. Baliktad. 26:12 pala. Panginoon, ikaw ay nag-aayos ng aming kapayapaan. Sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat naming gawa na para sa amin. Kita mo ha, lahat ng inutos ng Diyos sa atin, siya na rin ang gumawa. Siya na rin ang nagbuhat ng krus natin. Yung krus na pinapasa natin, ang gusto lang ng Diyos, if anyone wishes to follow me, let him deny himself, take up the cross, and follow me. Ang Diyos na bahala doon, ginawa na niya yun eh. Ang gagawin mo na, deny yourself. I-deny mo yung lumang pagkatao. And then carry the cross, yung utos ni Kristo, makakasunod ka sa Diyos. Kasi ginawa na nga niya lahat eh. Nasa Psalm 68:19 yata yun. Purihin ng Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasal. Kita mo araw-araw, yung kalooban ng Diyos na ipagagawa sa atin, pinasanan niya. Yung gagawin natin, ginawa na niya. Biruin mo yung pagmamahal ng Diyos sa atin, yun ang grasya at habag. It is a gift of eternal life. Hindi tayo gumawa nun, siya gumawa. Kasi hindi kaya ng taong gawin ang kanyang pagliligtas. Hindi kayang gawin ng tao na ituwid niya yung sarili niya. No way, ng tao. Kaya nga, walang taong napili eh. Ang Diyos na gumawa ng paraan eh. Kasi walang mapiling tao from Adam to Abraham hanggang sa panahon walang nakita ang Diyos na gagawa ng pag-aalay ng kanyang buhay na ang katawan walang bahay dungis. So kailangan gumawa ng paraan ng Diyos, ang Diyos magiging tao. Ang salita ng Diyos, si Kristo, kailangan maging tao. Kaya siya ginawang tao para maganap yung pag-aalay. Minsan na pag-aalay. Kasi lagi yung Old Testament, yun ang nagpakita ng pag-aalay ng dugo sa kasalanan eh. Madaming offering. Once and for all na, napihak na yung yung tilon sa Holy of the Holies. Ang high priest na si Kristo, hindi na si Aaron. Tapos na yung paghahain ng mga hayop. Isang beses na lang dugo ni Kristo. Kaya natapos na ni Kristo eh. Ang tatapusin na lang ngayon ng Panginoong Hesus, yung paghahanda sa atin. Kaya sabi sa John, Yan 14:1-3. Huwag magulong bihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di kayo ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan. Kaya pumunta sa langit ang Panginoon na upo sa kanang trono ng Ama, ipaghahanda tayo ng kalalagyan. Kasi yun ang will of God. Yun ang kalooban ng Ama sa pasimula pa lang. Dumami siya, magkaroon siya ng pamilya, mga anak niya. Kaya ibinigay yung free will para malaman niya sino ba mga anak ko. Ito free will. Beforehand, alam na niya kung sino yung magpapasya maging Kristiyano na hindi talaga magiging tunay na Kristiyano.
Kaya walang kabula, walang palpakan Diyos eh. Kaya ipaghahanda ni Kristo. Kaya kapag sinabi ng Ama, o ipaghandaan mo na ng titirhan ng mga anak ko, bababa ka na, tapos na, kumpleto na bilang. At kung ako'y pumarod at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay kayo naman ay dumoon. So pagpunta natin sa langit, kung saan nandun si Kristo, nandun tayo. Bakit? Alam mo na mahiwala yung ulo sa katawan. Kung saan nandun ang ulo, di ba nandun ang katawan? Hindi ba tayo katawan? Siya ang ulo? Di kung saan nandun ang ulo, nandun ang katawan. Eh ngayon, malapit na mag-merge. Kakaroon ng merging eh. Transformer na eh, bababa na yung ulo, aakyat naman yung katawan. Pag nabuo yun, titira doon sa bahay na inihanda ng Panginoon Hesus sa atin, titira tayo doon for the meantime. Kasi kailangan may tirahan kasi dadaan ng 7 years of great tribulation. Nakakaano yun eh. Masyadong yung pangyayari na yun, nakakabagbag damdamin yun. Grabing parusa at sumpa ng Diyos ang ilalagay eh. Yung sumpang ginawa niya sa Egypt, grabe dun. Times 7 times yun. Kaya ang gagawin ng Diyos, paiiksiin ang panahon para may maligtas ng mga elect. Kasi ngayon, pinabibilis ng Diyos ang oras. Kasi yung bilis ng panahon. Ano na ba ngayon? February 25. Meron 29. Leap year ngayon. Swerte na yun, pinanganak ng 29, makakapag-celebrate din siya ng birthday niya. Eh, binuhin mo kung every 4 years na siya. Walang 29 sa February. Eh di ang gagawin niya, advance o kaya late. February 28 o March 1. Eh hindi naman importante yung celebration ng birthday. Ang importante, yung death day. Sabi ng Diyos, hindi mahalaga yung pagsisimula eh, yung pagtatapos. Hindi mahalaga yung kamatayan kaysa sa kapanganakan. Kasi yung birthday, alam niyo ba, nung mag-celebrate ng birthday, yung lahat ng anak ni Job, patay lahat. Celebration yun ng birthday eh. Nagkakasaya sila, pinatay sila lahat ni Satanas eh. Ichinempo pa birthday celebration. Si Jesus Christ ba nakita mo na-celebrate ng birthday? Bakit tayo? Binibigyan natin ng attention lagi birthday natin. Bakit yun? Buti pa, yung birthday na lang ni Jesus Christ, hindi naman December 25 yun, everyday yun. Yung birthday ni Jesus Christ, everyday. Kaya walang date eh. Everyday eh. Araw-araw tayo nasa Diyos. Araw-araw tayo na kay Kristo, mga kapatid. At ang hinihingi lang ng Diyos sa atin, umiwas tayo doon sa willful sin. Huwag mo na sadyain ng kasalanan. Alam mo na yun eh. Pag ba ikaw nakakita ng airbag, tatapakan mo ba? Di ba iiwas ka? Eh bakit itong nangyayari sa atin? Alam na natin tatapak sa airbag. Pati mukha mo, hinugod mo ba sa airbag? Hindi lang paa. Alam mo na yun, airbag yun eh. Alam mo ba na may balon? Alam mong balon, tatalon ka ba? Kaya sabi ng Diyos eh, pabayaan nyo sila mga bulan na taga-akay. Kasi yung mga inaakay, mahuhulog din yan sa balon eh. Pabayaan nyo sila, huwag nyo pakialaman yung mga bulag na yan. Sabi sa Matthew 15:14. Pabayaan nyo sila. Sila mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Hindi bang umakay ang bulag sa bulag? Hindi pwede. Pwede ka bang magligtas nang hindi ka ligtas? Pwede ka bang magligtas nang nalulunod kung hindi ka marunong lumangoy? Pareho kayo mamamatay. Hindi ba ililigtas mo? Merong nahulog, bata, tumalon agad yung Tapos siya na, tulungan niyo ako, sabi niya, nakalimutan ko, hindi pala ako marunong lumangoy. Dalawa na tuloy yung ililigtas. Ginawa tayo ng Diyos na marunong. Kaya yung karunungan ng Diyos na ibinigay tayo si Kristo. So marunong ka na. Alam mo na lahat ng bagay. Binigyan ka na kapangyarihan, makaalam na lahat ng bagay. Umiwas ka na sa kasalanan. Hindi pa huli lahat eh. Buhay ka pa eh. Habang may buhay, may pag-asa, mga kapatid. Kaya ang gagawin lang natin, magpakabanal-banal. Say yes, yes. Kung no, di no. Pero mas maganda yes. Amen.